Celebox. Si Lori ay breadwinner ng kanilang pamilya. Paano nga ba niya haharapin ang mga pagsubok na dumarating sa kanya? Isa siyang masipag at mapagmahal na tao pero sinayang lang ng nobyo niya ang pagmamahal na ibinigay niya. Niloko siya nito at ipinagpalit sa iba. Sa sobrang inis niya ay napagbuntunan niya ng galit ang holdupper na hinuhold up ang isang lalaki. Ang lalaking tinulungan niya mula sa holdupper ay ang lalaki palang magpapabago ng kanyang buhay. Dahil bilyonaryo pala ito at inalok siya ng trabaho na may malaking sweldo. Inalok siya ng trabaho bilang yaya ng anak nito. Ang anak ng lalaki ay may sakit palang cancer. Inalagaan ito ni Lori at tinrato ng maayos. Napalapit rin siya ng husto sa lalaki dahil mabait ito at mabuting ama. Ngunit yaya lang dapat ang magiging papel niya sa buhay nila. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nahulog na rin ang loob niya para sa binata. May pag-asa pa kaya siya? Paano niya kaya lalabanan ang nararamdaman niyang hindi naman niya dapat nararamdaman dahil sa magkaibang estado nila sa buhay? Ate, may ambagan pala kami sa school. Deadline na po bukas. Ako na lang po yung hindi pa nakakapagbayad. Tumigil sa pagluluto si Lori at nilingon ang nakababata niyang kapatid na si Cherry. Magkano ba? 250 ate. Bakit ang laki naman? Pero wag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si ate para mabayaran yan. Maghahanap ako ng iba pang racket para madagdagan ng kita ko. Nakangiti siyang niyakap ni Cherry. Maraming salamat ate Lori. The best ate ka talaga. Kaya ikaw talaga ang paborito kong ate eh. Nambola pa eh. Ako lang naman ang nag-iisang ate mo. O siya, maligo ka na at maghahanda na sa pagpasok mo sa eskwela. Gisingin mo na rin sina Junjun at Daphne. Si Lori ay 24 anyos lang. Pero sa edad niya ay napakarami na niyang responsibilidad. Maaga siyang naulila sa ama kaya bilang panganay ay siya na ang umako sa responsibilidad nito. Siya na ang naging haligi ng kanilang tahanan. May 3 siyang kapatid at siyang nagpapaaral sa kanilang lahat. Pinagkakasya niya ang lahat ng kinikita niya. Minsan nga'y wala nang natitira para sa kanyang sarili dahil mas inuuna pa niya ang mga to. May malubhang sakit ang kanyang ina na si Jacinta. Kaya wala siyang katulong sa paghahanap buhay. Kaarawan niya ngayong araw kaya nagluto siya ng paborito niyang adobo. Pagkatapos magluto ay nag-ayos na siya at nagtungo sa condo unit ng kanyang boyfriend. May dala rin siyang adobo dahil nais niyang bigyan ito. Gusto niya kasing mag-celebrate kasama to. Anak ng palaka, paano mo ito nagawa sa akin, Julius? Malakas na sigaw ni Lori. Nang madatnan niya ang nobyo niyang si Julius na nakahubad sa kama kasama ang isang babae na wala ring saplot. Lori, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka? Hindi ba dapat ako ang magtanong yan? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? At bakit hindi mo sinabi sa akin na may kasama ka palang impakta dito? Inis niyang hinablot ang babae. Kinaladkad niya ito paalis ng kama. Maharot kang babae ka. Talagang pumatol ka pa sa boyfriend ng iba. Ouch! My hair! Stop it! Let me go! Makakalbo mo na ako! Reklamo ng babae habang nagpupumiglas mula sa pagkakahawak niya. Sinampal niya muna ang babae bago ito pinakawalan. Nang makawala ay kumaripas ito ng takbo palabas ng kondo ni Julius. Huwag ka nang bumalik pa rito. Kung nangangati ka, ipakamot mo yan sa iba, dun sa lalaking walang syota. O ikuskus mo yung ano mo sa poste para mawala ang kate. Pahabol niyang sigaw sa babae, bago niya muling binalingan ang kanyang nobyo. Napaatras siya ng mapagtantong, wala pa ring saplot si Julius, habang nakatayo ito sa gilid ng kama. Inis niya itong binato ng unan. Isa ka pa.
Paano mo to nagawa sa akin, Julius? Minahal kita. Inintindi kita. Binigay ko ang lahat sa'yo pero ipinagpalit mo pa rin ako sa iba. Binigay ang lahat? Hindi mo binigay ang lahat, Lori. Kasalanan mo rin naman kung bakit ako nagloko. Paano ko naging kasalanan? Inutusan ba kitang magloko, ha? Inutusan ba kita na ikama mo ang babaeng yun? Napilitan akong maghanap ng iba dahil ayaw mong pumayag sa gusto ko. 1 taon na tayo, pero hindi mo pa rin ako mapagbigyan. Sarkastikong natawa si Lori. Si Julius ay 1 taon na niyang nobyo. Matagal na silang magkaibigan hanggang sa napagpasyahan nilang i-level up ang kanilang relasyon. Niligawan siya nito hanggang sa naging sila. Nagmamahala naman sila. Ramdam naman niya na mahal siya ng binata. Pero nagbago ang pakikitungo nito sa kanya magmula noong hindi siya pumayag sa gusto nito. Gusto ni Julius na ang kininang kanyang pagkababae. Nanggaling si Lori sa konserbatibong pamilya at nangako siya sa mga magulang niya na mananatili siyang berhen hanggat hindi pa siya ikinakasal. Nasisiraan ka na ba, Julius? Akala ko ba nilinaw ko na sa'yo na hindi pa pwede sa ngayon at kung talagang mahal mo ko, maiintindihan mo ko. Kasal muna bago yung gusto mo. Iyon ang pangako ko kay nanay at sa puntod ni tatay. Lalaki ako, Lori. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi talaga kita maiintindihan dahil kung totoong mahal mo ko, hihintayin mo kung kailan ako magiging handang isuko ang sarili ko. Ang dami mo namang sinasabi. Maghiwalay na lang tayo. Total, pagod na rin naman ako sa'yo eh. Hindi na ako masaya sa relasyon natin. Hindi mo ako mapagbigyan, kaya maghahanap na lang ako ng iba. Maghahanap ako ng ibang babae na kayang tugunan ang pangangailangan ko. Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Lori. Ang kapal ng mukha mong makipag-break sa akin. Ako dapat ang nakikipag-break sa'yo dahil sa panluloko mo. Gusto mong makipaghiwalay? Eh di maghiwalay na tayo. Hindi ako magpapakatanga sa lalaking kagaya mo. At hindi rin ako maghahabol pa sa'yo. Mariin niyang sinabi at tinalikuran na ito. Akmang aalis na sana siya pero may bigla siyang naalala. Muli siyang pumihit paharap kay Julius. Bago ako umalis, ay gusto ko lang na gawin sa'yo to. Saad niya at bigla na lamang sinapak ang binata. At gusto ko lang sabihin sa'yo na ang baho ng utot mo. Ilang beses kang umutot sa harapan ko at pinagtiisan ko yon kasi mahal kita. Che, wag na sanang mag-cruise ang landas natin dahil ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Tuluyan na niyang nilisan ang kondo ni Julius. Papara na sana siya ng jeep pero punuan na ang mga to kaya mas pinili na lamang niyang maglakad pa uwi. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, ay namataan niya ang isang lalaki na tinututukan ng patalim ng isa pang lalaki na nakasuot ng bonnet. Hold up to! Saad ng holdupper, habang nakadiin sa tagiliran ng lalaki ang isang patalim. Likas na kay Lori ang pagiging matulungin, kaya wala na siyang sinayang na oras. Kaagad niyang nilapitan ng holdupper. Nakatalikod ito sa kanya, kaya hindi nito napansin ang paglapit niya. Inis niya itong hinataw ng bag. Napakalaki ng katawan mo pero hindi mo kayang magtrabaho ng legal. Umayos ka manong. 2025 na oh. Bagong taon na kaya naman magbagong buhay ka na. Pinagahampas niya to. Sinampal-sampal niya pa. Sa sobrang gulat ng holdupper ay hindi ito nakapalag. Ang lahat ng inis niya kay Julius ay naibuhos niya sa holdupper. Bumagsak ito sa sahig at takang-taka na napatingin sa kanya. Nalaglag din ng holdupper ang kutsilyo, kaya mabilis niyang dinampot yun. Sino ka ba, miss? Bakit galit na galit ka? Hindi naman ikaw hinold up ko. Asik ng holdupper, habang namimilipit ito sa sakit. Sino ko? Bakit ko sasabihin sa'yo? Close ba tayo? Sagot pa niya, at muli itong hinampas ng bag. May papalapit na pulis sa kanila kaya mabilis na tumakas ang holdupper. Akmang susundan niya pa sana to pero
Humarang ang lalaking tinulungan niya mula sa holdupper. Huwag mo na siyang sundan. Hayaan mo na ang mga pulis. Baka mapahama ka pa. Binalingan niya ang lalaki. Hinagod niya ito ng tingin at hindi niya maiwasang purihin sa kanyang isipan ang kagwapuhan nito. Matangkad, moreno at gwapo. Matangos na ilong, makinis ang muka at maganda ang mga mata ng lalaking kaharap niya. Miss, are you okay? Tanong pa ng lalaki sabay lahad ng kamay. Ako nga pala si Josh. Josh? Josh ang pangalan mo? Letter J ka rin? Lahat ng J ay manluloko talaga. Malamang manluloko ka. Wala kang pinagkaiba sa boyfriend, ex ko si Julius. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Una, papakitaan nyo kami ng motibo. Tapos, mauhulog kami sa inyo. Maniligaw kayo at sasagutin namin tapos, kapag naging girlfriend nyo na kami, saka nyo lang sasabihin na, katawan lang pala namin ang kailangan nyo. Kainis, mga manluloko. Bigla na lamang siyang humagulhol sa harapan ni Josh at naglabas ng saloobin tungkol sa kanyang dating nobyo na si Julius. Miss, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi mo. Niloko ko ng boyfriend ko. Wala na talagang matinong lalaki sa panahon ngayon. At alam mo ba, pagod na raw siya sa akin. At alam mo kung anong dahilan? Dahil ayaw kong isuko ang sarili ko sa kanya. Napakababaw, hindi ba? 1 taon pa lang naman ang relasyon namin. Kaya bakit ko isusuko ang pearly shell ko sa kanya? Nakatitig lang si Josh sa kanya. At ang mas nakakainis pa, ay pareho pang letter J ang simula ng pangalan ninyo. Julius siya tapos Josh ka. Malamang, manluloko ka rin kagaya niya. Miss, nagkakamali ka. Sa buong buhay ko'y hindi pa ako nagloko. Natigilan si Lori at napalunok. Napakamot ng ulo si Josh. Nakakahiyamang sabihin pero wala pa akong nagiging girlfriend. Uwe? Sa gwapo mong yan? Imposible. Iba kasi ang priority ko, miss. Hays, sana lahat ng lalaki kagaya mo. Huwag kang gagaya dun sa ex kong tipaklong Hindi porket gwapo ka, magpapaiyak ka na ng maraming babae. Kung magmamahal ka man ay sana isa-isa lang, huwag mong pagsasabayin. Ano nga pala ang pangalan mo, miss? Ako si Lori. Lori, gusto mo bang magkape muna? Para man lang makabawi ako sa pagtulong mo sa akin. Ililibre na kita. Malapit lang naman ang coffee shop, kaya pumayag na rin si Lori sa paanyaya nito sa kanya. Umupo sila malapit sa glass window. Habang hinihintay ang order nila, ay bigla na lamang siyang humagulhol. Naalala na naman kasi niya si Julius. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Minahal ko siya kahit na hindi boto ang nanay ko sa kanya. Ipinaglaban ko siya. Minahal ko siya ng totoo pero anong isinukli niya? Niloko niya lang ako. Napakasama niya. Paano niya ako nagawang saktan ng ganito? Habang umiiyak siya ay tahimik siyang inaabutan ng tissue ni Josh. Halos maubos na ang tissue sa kakapunas niya sa luha niya. First boyfriend ko siya at first love pa, kaya ang sakit-sakit. Mas masakit pa sa kagat ng dinosaur tong nararamdaman ko ngayon. Kapag nagmahal ka, hindi lang yan puro saya at kilig. Mararanasan mo rin talagang masaktan. Iiyak mo lang yan, Lori. Walang alam sa pakikipagrelasyon si Josh kasi hindi pa naman siya nagkaroon ng karelasyon. Kaya nahihirapan siyang magbigay ng payo kay Lori. Kaya ikaw, Josh, kahit paubod ka ng gwapo, wala ka pa rin karapatang magloko, okay? Hindi pa ako nagkakaroon ng nobya. Pero kung sakaling meron man, magiging loyal ako sa kanya. Napangiti si Lori at tumahan na sa pag-iyak. Dumating na ang order nila. Kaagad siyang sumimsim sa kape ngunit muli siyang napahagulhol. Bakit ka na naman umiiyak? Yung kape, ang pait-pait. Kasing pait ng love life ko. Ngawa niya.
Natigilan siya sa pag-iyak nang makita niya ang orasang nakadikit sa wall. Nanlaki ang mga mata niya at kaagad siyang napatayo. Patay! Kailangan ko nang umalis, Joshua. May trabaho pa ako eh. At lagot ako sa manager namin kapag na-late na naman ako sa trabaho. Josh ang pangalan ko. Hindi Joshua. Pero sige, pwede ka nang umalis. Gusto mo bang ihatid kita? Hindi na, pero salamat. Mauna na ako. Paalam niya at kumari pa siya ng takbo paalis ng cafe. Mabuti na lang at may dumaang jeep kaya may nasakyan kaagad siya. Kaso parang pinaglalaruan talaga siya ng tadhana. Bigla na lang kasing nagpatugtog ng sad song ang driver ng jeep. Napakalakas pa ng speaker nito, kaya tagos sa tenga niya at mas lalong tumagos ito sa puso niya. Tamang-tama kasi ang kanta sa puso niyang sawi ngayon. Kuya, pakipalitan ng music please. Iiyak ako nito. Utos niya. Pero sa sobrang ingay ng speaker, ay hindi na nito narinig pa ang kanyang sinabi. Traffic kaya mas lalo pa siyang nahuli sa trabaho. Kagaya ng inaasahan, sermon ang inabot niya mula sa kanilang manager. Napabuntong hininga na lamang siya at sinimula na ang kanyang trabaho bilang isang waitress. Pagkatapos ng kanyang duty, ay kaagad na siyang umuwi. Pagdating sa bahay ay naabutan niya ang mga kapatid niyang sina Cherry, Daphne at Junjun na nanonood ng palabas sa TV. Nandito na ang atin yung maganda. Sad niya. Naguunahan sa pagmano ang mga bata sa kanya. Ate, may dala ka bang ulam? Usisa ni Cherry. Hindi pa kasi naghahapunan ng mga to. Oo naman. Marami kasing sobra sa restaurant kaya ipinagbalot ko na kayo. Ihanda mo na yan sa lamesa. Pupuntahan ko lang si nanay sa kwarto niya. May malubhang sakit ang ina niyang si Jacinta. May sakit ito sa puso. Napa-check up niya naman ito noon. Kaso'y wala silang sapat na pera para maipagamot ito ng tuluyan. Marami silang bayarin at baon na sila sa utang. Nay, nandito na po ko. Kaagad na lumiwanag ang mukha ni Jacinta nang makita siya. Nagmano siya sa kanyang ina. Kamusta ang araw mo? Hay nako, maraming nangyari, Nay. Nalate ako sa trabaho kanina kaya nasermonan ako ni manager. Tapos, may tinulungan akong lalaki mula sa holdupper. Tapos, naghiwalay na po kami ni Julius. Aba, bakit kayo nagkahiwalay ni Julius? Mabuti naman at wala na kayo. Hindi talaga ako boto sa kanya, Lori. Unang tingin ko palang doon ay halatang wala siyang magandang maidudulot sa'yo. Mabuti naman at nagising ka na sa katotohanan. Ang totoo po na ay nahuli ko po siyang may kasamang iba. Abay, loko yan ah. Nasaan siya? Pepektusan ko yan. Bahagyang natawa si Lori. Kumalma ka lang po, Nay. Magmula ngayon ay sisimulan ko ng pagmumove on ko sa kanya. Bata pa ako at marami pa akong makikilalang ibang lalaki na di hamak na mas gwapo at mapagmahal kaysa sa kanya. Pagsisisihan ng Julius na yun na pinakawalan niya pa ako. Naiyak ko na rin po lahat ng hinanakit ko sa kanya kaya hindi ko na ulit siya iiyakan. Marahang hinaplos ni Jacinta ang kamay niya. Nandito lang ako, Lori. Nandito lang kaming pamilya mo. Nay, ihahanda ko muna ang hapunan mo para makakain ka na at makainom ka na ng gamot mo. Anong oras na eh? Lumabas na siya mula sa silid nito. Pagdating niya sa kusina ay naabutan niya ang tatlo niyang kapatid na nakatitig lang sa pagkain. Oh, bakit hindi pa kayo kumakain? Tanong niya habang sinasalina ng tubig ang mga baso nito. Hinihintay ka po namin, Ate Lori, para sabay-sabay na po tayo. Sagot ni Cherry. Napangiti siya. Mauna na kayo. Papakainin ko pa si nanay. Sure ka, ate? Sige po, kakain na kami ha. Ani Daphne. Pero magdasal muna kayo. Magpasalamat muna kayo kay Lord. Dilin niya at kumuha na ng pagkain para kay Jacinta.
Ganito pala ang takbo ng buhay ni Lori sa araw-araw. Umiikot lang ang mundo niya sa trabaho, sa maliliit niyang mga kapatid at sa nanay niyang may sakit. Hindi madali pero tinatatagan niya ang loob niya. Kinabukasan, isinugod sa ospital si Jacinta dahil hindi ito makahinga ng maayos. Sa sobrang kaba ni Lori ay isinugod na nila ito sa ospital. Saka na lang daw niya po problemahin ang perang ipambabayad sa ospital. Habang binabantayan niya ang nanay niya, ay ilang ulit namang tumatawag ang manager ng restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Ma'am, bakit po? Anong bakit? Nasaan ka na? Oras ng trabaho, late ka na naman. Alam mo naman na napakarami ng customers natin. Kakaltasan ko talaga yung sahod mo, Lori. Kapag hindi ka pa pumunta rito in 10 minutes, papalitan ka ng iba. Singhal ng manager at pinatay na nito ang tawag. Kinalabit siya ni Cherry. Ate, sige na. Pumasok ka na sa trabaho mo. Ako nang magbabantay kay nanay. Sayang naman kung matatanggalan ka ng trabaho. Kaya ko na dito, Ate Lori. Sabi nito. Narinig kasi nito ang usapan ni Lori at ang restaurant manager. Sige, didiretso agad ako dito pagkatapos ng duty ko. Tawagan mo ko kapag nagkaproblema, ha? Opo, ate. Kumaripas na siya ng takbo palabas ng ospital. Pagdating sa restaurant, ay masamang tingin mula sa manager ang sumalubong sa kanya. Sa tingin mo ba napaka-special mo? Para magpalit ka ng ganito sa trabaho? Halos 3 oras kang nahuli. Babawasan ko ang sahod mo. Ma'am, nagkaproblema po kasi kami. Yung nanay ko po kasi isinugod sa ospital. Nagpapalusot ka na naman. Doon ka na. Tumulong ka na sa trabaho. Isinuot na ni Lori ang kanyang uniform at saka sinimula na ang pagtatrabaho. Hindi siya makapag-concentrate dahil lalo siyang nag-aalala sa kanyang ina. Iniisip din niya kung saan siya kukuha ng pambayad sa ospital. Panigurado kasing malaking pera ang kakailanganin niya at sinabi ng doktor kanina na kailangang maoperahan ng nanay niya dahil delikado kapag hindi ito nagawa kaagad. Sa sobrang okupado ng isip niya ay hindi niya namalaya ng basang sahig at naging sanhi ito upang madulas siya at nabitawan niya ang dala niyang tray. Nabasag tuloy ang mga plato at basong nakapatong sa tray. Galit siyang nilapitan ng manager at sapilitang hinila patayo. Ano ka ba naman, Lori? Wala ka na ba talagang gagawing matino, ha? Ang tagal ko nang nagpapasensya sa'yo. Ilang beses ka nang na-late sa trabaho at nakabasag ka pa. Alam mo ba kung gaano kamahal yung platong nabasag mo? Kukulangin ang sweldo mo sa isang araw para mabayaran yan. Ma'am, sorry po. Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Ibang bagay kasi ang iniisip mo habang nagtatrabaho ka. Puro stress na lang ang dinadala mo sa akin. Kaya lang naman kita ipinasok dito sa restaurant ay dahil kaklase ko noon ang nanay mo. Pero nagkamali ako na kinuha kita. Bayaran mo ang lahat ng binasag mo. Ma'am, wala po akong pera. Wala akong pake. Basta, mabayaran mo yan ngayong araw. Ma'am, please, hindi na po mauulit at saka, ngayon lang naman po ako nakabasag eh. Hindi ko na po uulitin. Promise ko po yan. Isang lalaki ang biglang sumulpot at inabutan ng tseke ang manager. Ako nang magbabayad. Sobra yan. Hindi mo siya kailangang sigawan at ipahiya sa lahat. Mariing sinabi ng lalaki. Nag-angat ng tingin si Lori at laking gulat niya nang mamukhaan nito. Josh, ikaw nga. Bakit ka nandito? Let's go. Ani Josh at hinila siya palabas ng restaurant. Nakatitig lang si Lori sa kamay niyang hawak-hawak ng binata. Teka lang naman. Saan mo ba ako dadalhin? Hindi pa tapos ang duty ko. Marami pa akong aasikasuhing customers dito. Pumihit ito paharap sa kanya. Mag-resign ka na sa trabaho mo. Teka lang.
Bakit naman ako magre-resign? Kapag nag-resign ako dito, sa kangkungan ako pupulutin. Hindi ako nakapagtapos ng high school, kaya mahihirapan akong maghanap ulit ng ibang trabaho. Hindi mo kailangang magtiis dito, Lori. Wala ka sa posisyon ko para sabihin yan. Kailangan ko ng pera, okay? Hindi ako pwedeng mag-resign at mas lalong hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Lalo na ngayong may sakit ang nanay ko at nasa ospital. Mag-resign ka na dito sa restaurant. Magtrabaho ka na lang sa akin. Trabaho? Anong trabaho naman? Maging yaya ng anak ko. Kumunot ang noo niya. Anak? Anong anak? May anak ka na? Akala ko ba single ka at hindi ka pa nagkakaroon ng girlfriend? Bakit may anak ka na? Nag-ampon ka no? Sa susunod ko na ipapaliwanag. Tanggapin mo na tong inaalo kong trabaho. Napakamot ng ulo si Lori. Kasi Malaki ang ibabayad ko sa'yo. 50,000 a month. At ako na rin ang bahala sa hospital bills ng nanay mo. Tanggapin mo lang ang trabaho. Sa tingin ko kasi ay qualified ka sa trabahong to. More than qualified. Ilang taon na ba yung anak mo? She's 8 years old. Halos kaedad lamang ito ng bunsong kapatid niya. Mahilig sa mga bata si Lori. At mula pa man noon ay siya nang nag-aalaga sa maliliit niyang mga kapatid. Malaki ang pasahod at si Josh pang magbabayad ng hospital bills nila. Kaya kaagad na tumango si Lori at pumayag na sa alok nito. Sige, tinatanggap ko na ang trabaho. Pumapayag na ako na maging yaya ng mga anak mo. Napasuntok sa ere si Josh. Ayos. Salamat, Lori. Pero bago ang lahat ay, kailangan kong malaman mo na medyo may pagkasutilang anak ko. Kaya walang nagtatagal na yaya sa kanya. Kaya ko yan. Nung araw na yun ay nag-resign na siya sa kanyang trabaho at binalikan na lang ang nanay niya sa ospital. Bukas pa kasi ay magsisimula ng trabaho niya kay Josh. Ate, nagpunta ako sa cashier kanina. May nagbayad na raw ng pampaopera ni nanay. Paano nangyari yun? Takang tanong ni Cherry. Napangiti si Lori. Binayaran ng bago kong boss. Nag-resign na kasi ako sa pagiging waitress. May nag-alok sa akin ng bagong trabaho bilang yaya. Bilang kapalit ay, sasagutin niya ang pampa-ospital ni nanay. At ang lahat ng gastusin natin sa ospital. Wow! Sinong boss ba yan, ate? Sana makapagpasalamat man lang kami sa kanya. Napakabuti niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay pinuntahan na niya ang address na ibinigay ni Josh. Tumigil ang sinasakyan niyang tricycle sa harap ng napakalaking bahay. May mataas itong gate at mula sa labas ay kitang-kita ni Lori ang napakaraming kotse sa loob. Bumaba na siya at nag-abot ng pamasahe. Dito ba talaga yun? Napakalaki naman ng bahay niya. Ang dami pang magagarang kotse oh. Ano kaya ang trabaho niya? Ikaw na ba si Lori? Tanong ng gwardyang nakabantay sa gate. Opo boss, ako po si Lori. Patingin ang ID mo. Kamot ulo niyang inabot ang kanyang ID. Pwede ka nang pumasok. Pabukas naman po ng gate. Hindi naman po ako makakatagos dyan. Natawa ang gwardya at pinagbuksan na siya. Iginiya siya ng guard hanggang sa pagpasok sa loob ng bahay. Lori, pakihintay na lang si Sir Josh. Nagbibihis pa siguro yun. May trabaho kasi siya ngayong araw. Saad ng gwardya at iniwanan na siya sa living area. Umupo siya sa sofa at inilibot ang kanyang paningin. Ubod ng laki ang bahay ni Josh. Malinis rin at puno ng paintings ang mga dingding. Marami ring nagkalat na vase na may mga bulaklak na rosas. May hagdan pa na kulay ginto at may malaking chandelier na nakasabit sa itaas. Hanep sa laki ang bahay na to. Ang sarap sigurong tumira dito. Kapag talaga yumaman ako, magpapagawa ko ng ganito. Napakaganda talaga. Nandito ka na pala, Lori. Napalingon siya kay Josh. Josh, Sir Josh pala. Magandang umaga po.
Salamat nga po pala sa pagbayad mo sa operasyon ni nanay. Ooperahan na po siya bukas. Salamat po talaga sa tulong. Huwag kang mag-alala, sir. Babawi po ako at gagalingan ko sa trabaho. Magandang umaga rin at walang anuman. Sir, napakalaki ng bahay mo. Mansyon na ata to eh. Parang palasyo ng mga hari at reyna. Ano ang trabaho mo, sir? How to be you? I am a businessman. Marami akong pinapatakbong negosyo sa loob at labas ng bansa. Wow, sana all. Sir, maiba po ako, sir. Nasa na po yung batang aalagaan ko? Daddy! Sigaw ng isang bata. Sabay silang napatingin sa batang pababa ng hagdan. Mabilis itong sinalubong ni Josh at kinarga. Ellie, hindi ka pwedeng bumaba ng hagdan nang walang nakaalalay sa'yo. Paano kung mahulog ka? Sorry po, Daddy. Nagugutom na po kasi ako eh. Takang napatingin si Ellie kay Lori. Sumubsob ito sa balikat ni Josh. Daddy, sino po siya? Hindi ba niya ako pagtatawanan? Natatakot po ako. Calm down, Ellie. Siya si Lori. Siya ang bago mong yaya. Mabait yan. Naaalala mo ba yung babaeng tumulong sa akin nun mula sa hold-upper? Siya yun. Really po? Walang kurap-kurap si Lori habang nakatitig sa batang babaeng karga-karga ni Josh. 8 years old na to pero hindi hamak na mas maliit ito kaysa sa mga batang kaedaran niya. Maputla ang balat ng bata. Ganoon din ang labi nito. Wala itong buhok. Nangingitim naman ang ilalim ng mga mata nito. Payat at halatang nangihina. Sir, ano po ang... Hindi niya maituloy ang gusto niyang sabihin. May cancer si Ellie. May leukemia siya. Mag-iisang taon na. Kaya rin nalagas ng ganyan ang buhok niya. Paliwanag ni Josh. Parang may humaplos sa puso ni Lori. Napakabata pa niya para magkasakit ng ganyan. Daddy, ayaw niya po ba sa akin? Dahil po ba sa itsura ko? Dahil po ba kalbo ako? Pareho lang po pala sila ng dati kong mga yaya. Pinagtatawanan lang nila ang itsura ko. Sabi ni Ellie, at bigla na lamang itong umiyak. Huminga ng malalim si Josh habang pinapatahan ito. Humakbang si Lori papalapit. Marahan niyang hinaplos ang likod ni Ellie. Ellie, hindi kita pinagtatawanan. Hindi rin totoo na ayaw ko sa'yo. Sa katunayan, humahanga ako sa pagiging malakas at fighter mo. Napakahirap magkaroon ng sakit na cancer, lalo na sa murang edad. Pero ikaw, kinakaya mo. Proud ako sa'yo. Napakatapang mong bata. Sabi niya. Tumigil sa pag-iyak ang bata at napatingin sa kanya. Ngumiti ito. Talaga po? Oo naman, Ellie. Salamat po, Yaya Lori. Sumulyap si Josh sa suot niyang relo. Late na ako sa meeting ko. Pwede bang maiwan ko muna kayo? Pakainin mo na rin siya. Magpatulong ka na lang kay Manang Soleng. Magpaturo ka na rin sa kanya ng mga kailangan mong gawin. Nasa kusina siya. Ibinaba ni Josh si Ellie. Hinalikan nito ang pisngi ng bata at saka ito nagmamadaling umalis. Nakangusong nakasunod ang tingin ng bata kay Josh. Hays, sobrang busy ni Daddy. Sana umuwi siya ng maaga mamaya para makapag-bonding kami. Habang nasa work pa ang daddy mo, tayo na lang mag-bonding. Lumiwanag ang mukha ng bata. Talaga po, Yaya Lori? Oo naman. Pwede tayong magkwentuhan tapos magbasa at maglaro. Sige po, gusto ko po yan. Pero bago yan ay kumain ka na muna. 'Di ba nagugutom ka na? Tara na sa kusina. Nangihina ang mga binti ng bata kaya hirap din ito sa paglalakad. Napagdesisyon na ni Lori na buhatin na lamang ito papunta sa kusina. Pagdating doon ay bumungad sa kanila ang isang ginang. Siya si Manang Soleng, ang mayordoma. Matagal na itong naninilbihan kay Josh. Magandang araw po. Masiglang bati ni Lori. Ngumiti ang ginang. Ikaw na ba ang bagong yaya ni Ellie?
Opo, Manang. Ako nga po. Kailangan na raw pong pakainin si Ellie. Ano po bang madalas niyang kainin? Pinaupo niya muna si Lori. Lugaw ang paborito niyang kinakain. At yun din ang pinaka-safe niyang kainin. May niluto rin akong gulay para sa kanya. Naghiwa na rin ako ng prutas para dagdag nutrisyon din. Inihain na ni Lori ang pagkain kay Ellie. Kumain ka ng marami para lumakas ka, ha? Kumain ka rin itong prutas at uminom ka ng maraming tubig. Opo, Yaya Lori. Napansin ni Lori ang pagtataka sa mukha ni Manang Suleng, kaya muli niya itong nilapitan. Manang, may problema po ba? Nabibigla lang ako. Hindi ako makapaniwalang napaamo mo na kaagad si Ellie, kahit unang araw mo pa lang bilang yaya niya. Po, hindi naman po ganun kahirap paamuhin si Ellie. Napakabait niyang bata. Marami nang sumubok maging yaya niya pero walang nagtatagal. Lahat kasi sila ay hindi niya nakakasundo. Ikaw lang ang bukod tanging nakasundo ni Ellie ng ganyan. Nginingitian ka pa niya at sinusunod niya ang mga sinasabi mo. Tama talaga si Sir Josh. Ikaw ang karapat-dapat sa trabahong yan. Mabilis mong nakuha ang loob ng bata. Nakakabilib. Ewan ko rin ba, Manang? Napakagaan ang loob ko sa kanya. Siguro dahil naaawa din ako sa sitwasyon niya. Napakabata pa niya para magkasakit ng ganyan. Ang daming masasamang tao sa mundo pero bakit si Ellie pang nakakaranas ng ganyang sakit? Lahat ng nangyayari ay may dahilan, Lori. Hindi naman bibigyan ng Panginoon ng ganyang sakit si Ellie kung alam niyang hindi nito kakayanin. 1 taon nang nilabanan ni Ellie ang sakit niya. Napakatapang niyang bata. Naluluhang napatingin si Lori sa alaga niya. O siya, maiwan ko na muna kayo rito. Ikaw na ang bahala sa kanya. Opo, Manang. At saka bago ko umalis, may isang paalala pa ako. Bawal mapagod si Lori at bawal din siyang kumain ng matatamis. Copy po, Manang. Umalis na nga ang ginang. Umupo na ulit siya sa tabi ni Ellie. Wow, very good ka. Malapit mo nang maubos ang pagkain mo. Paborito ko po kasi ang glugaw at saka bilin sa akin ni Daddy na dapat palagi akong kumain ng marami kasi mas lalo po akong manghihina kapag patingi-tingi po ang kain ko. Pagkatapos niyan ay kailangan mong inumin ang gamot mo, Ellie. Napabuntong hininga ang bata. Ayos ka lang ba, Ellie? Ay, Yaya, sawa na po akong uminom ng gamot. Ang papait pa naman ng ibang gamot ko. Tapos nahihirapan pa akong lunukin ng mga yun. Pero kailangan mong inumin yun para mabilis kang gumaling. Wala naman po akong choice. Baka mamatay ako kapag hindi ko sinunod ang bilin ng mga doktor. Yaya, bakit po ba ako binigyan ng ganitong sakit? Bakit po ako? May nagawa po ba akong kasalanan kay Lord? Masama po ba akong bata? Pero ang sabi naman po ni Daddy ay, good girl ako. Parang may bumara sa lalamunan ni Lori. Naiiyak din siya sa mga narinig niya mula kay Ellie. Hindi ka masamang bata, Ellie. At tama ang daddy mo na, good girl ka. Wala ka ring nagawang kasalanan kay Lord. May mga pangyayari lang talaga na mahirap ipaliwanag. May mga pagsubok na bigla na lang darating sa buhay natin. Basta ang mahalaga lang ay huwag kang sumuko at patuloy kang lumaban, okay? Huwag mo ring kalimutang magdasal palagi. Pagkatapos kumain ay inalalayan niya na ito pabalik ng kwarto. Nasa kwarto kasi ni Ellie ang gamot na kailangan nitong inumin. Namangha si Lori nang makita ang kwarto ng bata. Napakalaki kasi nito, higit na mas malaki sa bahay nila. Marami ring nagkalat na laruan sa paligid at may maliit na playground pa. May queen-size bed, may chandelier at sariling banyo. Nahiya yung kwarto ko sa laki ng kwarto mo, Ellie. Yaya, maglaro na po tayo. Mamaya na, okay? Kailangan mo munang uminom ng gamot mo. Saan ba nakalagay? Itinuro ni Ellie ang kinalalagyan nito. Alam na ni Lori ang gamot na kailangang inumin ni Ellie. Dahil nasabihan na siya ni Manang Suleng kanina. Nakatitig lamang siya kay Ellie habang umiinom ito ng gamot.
Dito ka na po ba matutulog, Yaya? Hindi eh. Kailangan kong umuwi mamaya. Kailangan ko kasing asikasuhin yung mga kapatid ko at yung nanay kong nasa ospital. Nasa ospital? Bakit po? Kagaya mo, may sakit din siya. Ilan po ang kapatid mo? 3 sila. Sina Cherry, Junjun at Daphne. Halos kaedad mo lang ang kapatid kong si Daphne. Sana po makilala ko sila sa susunod. Napangiti si Lori. Pagkatapos mapainom ng gamot ay binasahan niya ito ng libro. Mahilig kasi sa storybook si Ellie. Yaya, pwedeng ibang story naman po. Gusto ko po yung story ni Rapunzel. Rapunzel? Sandali, hahanapin ko. Aniya, habang hinahanap ang librong gusto nito. Ay, ito, nakita ko na. Gustong-gusto ko po talaga ang kwento ni Rapunzel, Yaya. Sa lahat ng prinsesa, ay siya po ang paborito ko. Kaso ano, Ellie? Kabaliktaran niya po ko. Si Rapunzel po ay may mahaba at magandang buhok, habang ako naman po ay walang buhok kahit isa. Alam mo po, Yaya, nung hindi pa po ako nagkakasakit ng cancer, mahaba din po ang buhok ko. Hanggang baywang ko na nga po yun eh. Tapos, straight at shiny po. Kaso, nawala naman po bigla. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po matanggap na nakalbo ako. Kaya rin po mas gusto ko pong nagkukulong dito sa kwarto dahil pinagtatawanan po ko ng ibang bata kasi naiiba ako sa kanila. May tumatawag pa nga sa akin ng alien. Babae raw ako pero wala namang buhok. May nagsabi pa nga na lalaki raw ako at nagpapanggap lang po na babae. Sino yung mga umaway sa'yo? Aba, bakit nila inaaway ang alaga ko? Nasaan na yan sila? Ako ang harapin nila. Humagikik bigla si Ellie at sinabing, Yaya, you're so funny. Sa susunod na may umaway sa'yo, malalagot sila sa akin. Salamat, Yaya. Salamat din, Ellie. Po, bakit ka po nagpapasalamat sa akin? Kasi nakilala kita. Nagpapasalamat ako na nakilala ko ang kagaya mo. Napakahirap ng pinagdaraanan mo pero ang tapang-tapang mo pa rin. Gusto kong maging kagaya mo na kahit sa dami ng pagsubok at problemang dumarating sa buhay ko, magiging masiyahin pa rin ako kagaya mo. Mahirap talaga, Yaya, pero kailangan kong lumaban para kay Daddy. Kapag kasi nawala ako, magiging mag-isa na lang po siya. Ayoko pong maiwan siyang mag-isa, kaya tinatatagan ko po ang loob ko at tinatapangan ko palagi. Sa tuwing may chemotherapy session po ako at nakakakita ng injections, hindi po ako natatakot kasi alam ko na kapag nasaktan ako ay nasa tabi ko lang po si Daddy. Pinamangha mo na naman ako, Ellie. Ikaw na ang pinakamatapang na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Fighting lang palagi Nag-appear silang dalawa. Sumapit na ang gabi at nakauwi na rin si Josh galing sa trabaho. Nakatulog si Lori sa tabi ni Ellie. Nagising na lamang siya nang may tumatapik sa pisngi niya. Lori, wake up. Ay, kabayong bundat! Gulat niyang sinabi dahil pagmumukha ni Josh ang bumungad sa kanya. Napakalapit kasi ng mukha nito sa mukha niya. Shh! Baka magising si Ellie. Bumangon siya sa kama at inayos ang buhok niya. Nakauwi ka na pala, sir. Inagahan ko pa nga para maabutan kong gising si Ellie. Bago kasi siya matulog ay binabasahan ko muna siya ng bedtime stories. Pero tulog na pala siya. Huwag kang mag-alala, sir. Binasahan ko po siya ng bedtime stories. Inantok kaagad siya habang nagkukwento ko. Wala raw po kasi akong kabuhay-buhay magkwento. Pwede ba tayong mag-usap sa labas, Lori? Okay po, sir. Lumabas sila at nagtungo sa kusina. Nag-aya kasing uminom ng kape si Josh. Ang sosyal ng kape niyo rito, sir, no? May asukal na, may pa-creamer pa. Hindi kasi uso ang creamer sa amin. Asukal at 3-in-1 na kape lang, solved na agad. Natawa si Josh. Ano nga pala ang pag-uusapan natin, sir? Tungkol sa nanay mo. Po? Ano pong tungkol sa nanay ko? May nangyari po ba, sir? Kumalma ka. Binisita ko siya kanina sa ospital
At okay naman siya. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nabayaran ko na ang lahat ng bill ninyo sa ospital. Pati yung magiging bill pa ninyo ay ako na ang bahala. Sa sobrang tuwa, ay nayakap niya si Josh. Salamat, sir. Napakabait mo talaga. Lori, Po, sir? hindi ako makahinga sa higpit ng pagkakayakap mo. Nahihiya siyang lumayo sa binata. Hala, sorry, sir. Masyado lang po akong natuwa kaya nayakap kita. Kamusta naman kayong dalawa ni Ellie? Naging close kaagad kami, sir. Hindi naman po kasi mahirap makasundo si Ellie. Napakabait po na bata. Marespeto pa at nakakatuwang kausap. Sa tuwing kinakausap ko po siya ay parang kumakausap ako ng kasing edad ko. Napakatalinong bata talaga niya, sir. Mabuti naman at nakapag-adjust ka agad siya sa'yo. Sir, may itatanong po ko. Pero masyado po itong personal eh. Ano ba yon? Nasaan po ang mommy ni Ellie? At di ba sabi mo sa akin noon na hindi ka pa nagkakaroon ng girlfriend? Paano ka po nagkaanak? Nag-hire ka lang po ba ng babaeng aanakan mo? Bakit? Totoo, hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Nung high school pa ako, nilasing ako ng isa kong kaibigan. Iyon ang tunay na ina ni Ellie. May nangyari sa amin nang wala akong kaalam-alam. Nagulat na lamang ako nang after ng ilang buwan ay may sanggol na sa labas ng bahay namin. Nakalagay si Ellie sa basket at may nakalagay ding sulat na mula sa mommy niya na nagsasabing anak namin si Ellie. Kaagad ko siyang ipina-DNA test at positive ang naging resulta. Pagkatapos nun ay hindi ko na ulit nakita ang mommy niya. Wala akong balita. Nais siyang makilala ni Ellie, kaya sa ngayon ay pinapahanap ko to. Pinagsamantalahan ka pala noon, sir? Hindi okay yun ah. Wala na akong magagawa pa, Lori. Nangyari na ang mga nangyari. At masaya naman ako na dumating ang anak ko sa buhay ko. Wala na akong mga magulang at si Ellie na lang ang kaisa-isang pamilya ko. Siya ang dahilan kung bakit lumalaban ako sa buhay. Pero grabe yung istorya ng buhay mo, sir. Parang sa mga teleserye. Ang daming nangyari pero may maganda namang naidulot sa'yo. May ibang tanong ka pa ba? Opo, bakit po malungkot ang kalendaryo? Anong tanong yan? Di ba po sir, tinatanong mo ko kung may tanong pa ba akong iba? Yun po ang tanong ko. Bakit po malungkot ang kalendaryo? Hindi ko alam. Kasi po, bilang na po ang araw niya. Nakakatawa, di ba sir? Napangiwi si Josh. Biro lang po sir, pinapatawa lang po kita. Masyado po kasing naging seryoso at mabigat ang usapan natin eh. Hindi ako natawa sa joke mo. May iba ka pa bang joke? Marami sir, marami akong baon dito oh. Naglabas siya ng isang mahabang papel. Nanlaki ang mga mata ni Josh. Saan galing yan? Tumawa lang si Lori at binasa na ang mga nakasulat. Ano ang pwede mong gawin sa gabi na hindi mo magagawa sa umaga? Ano? Di ang magpuyat. May isa pa ako sir. Bakit po gising sa magdamag ang mga vampira? Bakit? Dahil nag-aaral sila para sa blood test nila. Natawa si Josh. May isa pa sir. Akala mo marami yata akong baon dito. Anong isda po ang bumabaril? Ano raw? Di bangus. Halos sumakit na ang panga ni Josh sa kakatawa. Masaya naman si Lori na napatawa niya ito. Tama ng kakatawa sir. Nakikita ko na ang esophagus mo. Mas lalo pa itong natawa sa sinabi niya. Sir, kailangan ko na po palang umuwi. Dadaanan ko pa po si nanay sa ospital eh. Aagahan ko na lang po bukas ang pagpunta rito. Ihahatid na kita. Huwag na sir. Baka hanapin ka pa ni Ellie kapag nagising yun. At saka kaya ko naman pong umuwing mag-isa. Nandito naman si Manang Soleng. Hayaan mo na akong ihatid ka pa uwi. Delikado na ang kalsada sa ganitong oras. At saglit lang naman akong mawawala. Ilang minuto lang naman ang layo ng ospital mula dito. Napakamot ng ulo si Lori. Pero pumayag din naman siya kalaunan. Lori, nung una tayong nagkita,
ay nabanggit mo sa akin yung boyfriend mo. Kamusta ka na? Sir, ex na po. At ayos lang naman po ako dahil sa ginawa niya, ang bilis kong nakamove on mula sa kanya. Paano kanya nagawang lukuhin? Ewan ko rin sa kanya, sir. Ako pa talaga? Sa ganda kong to, oh. Tapos, ipinagpalit pa ako sa babaeng mukhang tilapia? Sana balang araw ay makahanap ka rin ng lalaking magmamahal sa'yo ng tapat. Korek ka dyan, sir. Sana nga po. Pero ayos lang din naman po na maging single. Pagtutuunan ko na lang po ng pansin ng pamilya ko. Nakarating na sila sa ospital. Salamat ulit sa paghatid, Sir Josh. Walang anuman. Hinintay niya munang makaalis ang sasakyan ni Josh bago siya tuluyang pumasok sa loob ng ospital. Ang kapatid niyang si Cherry ang nagbabantay sa nanay niya. Naabutan niya itong tulog na. Lori, mano po nay, magandang gabi po. Kamusta naman ang unang araw mo sa trabaho? Sobrang okay po. Mabait naman po yung batang inaalagaan ko. Ubo din po ng bait ni Sir Josh. Parang anghel sa bait, nay. Dumalaw ang boss mo rito kanina. Nakapagpasalamat na rin kami sa pagtulong niya sa atin. Nabanggit niya nga po, nay. Yung boss mo, ang pogi pala anak. Nay, baka magselos niyan si tatay sa langit Gusto pa naman nun na siya lang ang bukod tanging gwapo sa paningin mo. Baka multuhin ka nun, nay. Charot lang po. Ano ka ba? Pogi ang boss mo pero mas pogi pa rin naman ang tatay mo. Kamusta naman po ang pakiramdam mo, nay? Mas bumuti na. Bukas na nga pala ang operasyon mo, nay. Kaso hindi po kita masasamahan dito. Kailangan ko po kasing pumasok sa trabaho. Ayos lang, huwag mo na akong isipin. Positibo naman ako na magtatagumpay ang operasyon ko. Tatapangan ko, anak. Nakangiti niyang niyakap si Jacinta. Laban lang ng laban, ay. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na rin sa ospital si Jacinta. Naging matagumpay ang operasyon nito at mas naging malakas na rin ito kumpara nung mga nakaraang araw. Nakakagalaw-galaw na rin ito, hindi tulad ng dati na nakahilata lamang ito sa kama buong araw. Si Lori naman ay mas lalong napalapit kay Ellie. Ganoon din kay Josh. Yaya, look at my drawing. Saad ng bata sabay lahad sa kanya ng drawing book nito. Wow, Ellie! Ang husay mo namang gumuhit. Kuhang-kuha mo yung mukha ng aso ng kapitbahay namin. Yaya, hindi naman yan aso eh. Ha? Ano ba to? Dinosaur po. Ay, sorry. Dinosaur pala to. Yaya, gusto mo po bang i-drawing kita? Oo naman. Tahimik niyang pinanood ang pagguhit ni Ellie. 10 minuto lang ay natapos na to. Muli nitong inilahad ang drawing book sa kanya. Napakurap siya. Ano na, Yaya? Sa sobrang ganda ba'y wala kang masabi? Bakit namumula ang mukha ko dito? Ganyan po kasi ang mukha mo sa tuwing nakikita mo si Daddy. Namumula ka na lang bigla. Bakit ka po ba namumula sa tuwing kaharap mo si Daddy? Napalunok siya ng laway. Do you like my dad? Tanong pa ni Ellie. Shh! Ellie, baka marinig ka ni Sir Josh. Humagikik ang bata. So, it's a yes, Yaya? May crush ka po kay Daddy? Slight lang. Pero wag yan ang pag-usapan natin. Balik na tayo sa drawing mo. Ang galing-galing mong gumuhit, Ellie. Nice one. Pero si Daddy po ang gusto kong pag-usapan natin, Yaya. Ayos lang naman po sa akin kung may gusto ka kay Daddy at maging kayo. Gusto ko na rin pong magkaroon ng mommy. Tumigil ka na lang kaya sa pagiging yaya ko at mag-apply ka na lang bilang mommy ko. I'm sure Dad likes you too. Namumula rin kasi siya kapag kausap ka. Pinamulahan ng pisngi si Lori. Ikaw talagang bata ka? Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Siguro nagugutom ka na, no? Tara, ikain mo na lang yan. Mas lalo pa siyang inasar ni Ellie. Si Yaya, kinikilig. Shh! Sinanyasan niya na itong manahimik dahil papalapit si Josh.
Bakit natatawa ka, Ellie? Kuryosong tanong ni Josh at binuhat si Ellie. Si Yaya po kasi, Dad. Shh, Ellie. Secret lang natin yun. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Josh sa kanilang dalawa. Nagsisikret na kayo sa akin? Napakamot ng ulo si Lori. Pagkatapos ng mahabang araw, ay dinalaw na rin ng antok si Ellie. Kaya naman ay dinala niya ito sa kwarto para patulugin. Yaya. I like your hair po. Napahaplo si Lori sa buhok niya. Sana po magkaroon ako ng ganyang buhok. Napakahaba ng buhok mo, Yaya. Napakaganda rin. Sana kapag binilhan ako ni Daddy ng wig, ay ganyan ang itsura. Gusto mong magsuot ng wig? Dati po ay ayaw ko, pero parang kailangan ko po yun sa tuwing lalabas ako. Gusto ko po kasing mamasyal sa susunod na linggo, kasama kayong dalawa ni Daddy. At gusto ko pong magsuot ng wig para po hindi nila ako pagtawanan kapag nakita nila ako. May naisip na ideya si Lori. Kaagad niyang kinausap si Josh. Sir, nakausap ko na po si Ellie tungkol sa wig na bibilhin mo. Naisip ko lang po na magpapaputol po ko ng buhok at idodonate ko po. Nasabi po kasi sa akin ni Ellie na gusto niya po itong mahaba kong buhok, kaya idodonate ko na lang po sa kanya. Tutal, napakahaba naman ng buhok ko. Pwede po itong gamitin paggawa ng wig. Natigilan si Josh sa pagtitipa ng kanyang laptop at napaangat ito ng tingin sa kanya. Sigurado ka ba, Lori? Sayang yung buhok mo. Hindi po masasayang kasi mapapakinabangan naman po ito ni Ellie. Paniguradong sasaya siya. Salamat. Salamat dahil pinapahalagahan mo ang anak ko. At kagaya ng napag-usapan, kaagad na nagpaputol ng buhok si Lori at ipinagawa itong wig para kay Ellie. Nagsusuot pa siya ng balabal para hindi ito makahalata na nagpagupit siya. Gusto kasi niyang ma-surprise ito. Araw ng Lunes, kaarawan na ni Ellie. Simple lang ang selebrasyon nila. Iilan lang din ang bisita. Hindi kasi pwedeng ma-expose si Ellie sa maraming tao. Invited ang pamilya ni Lori at tumulong pa ang mga ito sa pagluluto ng pagkain. Sa kalagitnaan ng party ay tinawag niya si Ellie. Bakit po, Yaya? May ibibigay ako sa'yo. Talaga po? Pero hindi mo naman po kailangan na bigyan ako ng regalo, Yaya. Ikaw na po ang pinaka-the best na regalo na natanggap ko. Napaka-sweet mo talaga, Ellie. Pero syempre, ibibigay ko pa rin to sa'yo. Inabot niya ang isang paper bag. Excited naman itong binuksan ng bata. Buhok po? Kaninong buhok po to? Hala, bakit kapareho ng buhok mo to, Yaya? Pero ginawang wig. Tinanggal niya ang suot niyang balabal. Nanlaki ang mga mata ni Ellie nang makitang hanggang balikat na lang ang buhok niya. Yaya, you cut your hair? Bakit naman po? Ang ganda po ng buhok. Wait, itong wig ba yung buhok mo? Galing sa'yo? Nagpaputol ka po ng buhok para sa akin at gawing wig ko? Nakangiwing tumango si Lori. Oo, nagustuhan mo ba ang regalo ko? Gustong-gusto po. Thank you so much, Yaya. Mahigpit siyang niyakap nito. Nagsimula na ring umiyak si Ellie. Naluluhan niya naman itong niyakap pabalik. Thank you po talaga, Yaya. Ginupit mo pa ang buhok mo para lang magkawig ako ng ganito. Masaya ako na napasaya kita. You are the best Yaya ever. Mahal na mahal kita, Yaya Lori. Sana wag mo akong iwan. Lumapit si Josh sa kanila. Naibigay mo na pala kay Ellie yung regalo mo. Saad nito. Dad, look! Binigyan ako ng wig ni Yaya. Maligayang sambit ni Ellie habang isinusuot ang wig. Tumakbo pa ito papalapit sa salamin para tignan ang sarili nitong refleksyon. Ang ganda ko na po! Maganda ka naman talaga, Ellie. Ani Lori. Tumikim si Josh. Salamat dahil napasaya mo siya. Walang anuman po, sir. Si Ellie pa ba? Malakas yan sa akin eh.
Willing akong i-give up ang buhok ko na ilang taon kong pinahaba para lang sa kanya. Buhok lang naman yan eh. Kaya kong pahabain ulit ang buhok ko. Hindi talaga ako nagkamali na hinire kita. Bumalik yung sigla ni Ellie magmula nung dumating ka sa buhay niya, sa buhay namin. Kahit ako ay napapasaya mo rin. Sir, hindi ko birthday pero may pa-speech ka sa akin ah. Kapag ako naiyak dito, mahihirapan ka talagang patahanin ako. Charot lang po. I like you, Lori. Sir, ano po yun? Ang sabi ko, kumain na tayo. Okay po. Araw ng linggo. On the way na sila sa beach na kanilang papasyalan. Nag-aya kasing gumala si Ellie. May dala silang mga pagkain at picnic blanket dahil magpipiknik sila ngayon sa tabing dagat. Lori, pakiayos nga ng face mask ni Ellie. Yes, sir. Excited na po ako. Mag-picture tayo, Yaya, ha? Dala ko naman po ang camera ko. Sige ba? Game ako dyan. Tuturuan kita ng tamang pose sa harap ng camera. Natatawang tumango si Ellie. Malayo-layo ang beach na pinuntahan nila, kaya halos 2 oras din ang kanilang naging biyahe. Nakatulog na tuloy si Ellie sa sobrang pagkabagot. Bantayan mo ng maigi si Ellie pagdating natin dun. Hindi siya pwedeng maligo sa dagat. Baka bigla siyang mag-swimming at makainom ng tubig mula sa dagat. Opo, sir. Hindi ko po aalisin ang mga mata ko dito sa cute kong alaga. Nakarating na sila sa beach. May mga puno ng mangga doon, kaya sa ilalim nun ay inilatag nila ang picnic blanket at inilagay ang dala nilang mga pagkain. Ang ganda po dito! Komento ni Ellie at umupo sa picnic blanket habang nakangiti at pinapanood ang bawat hampas ng alon. Sir, picturean mo naman kami. Sayang yung view oh. Sabi niya kay Josh. Kaagad silang ngumiti at nagwaki sa camera nang itutok ito ni Josh sa kanila. Isang waki pa, yung labas dila. Utos ni Josh. Hindi ba kami magmumukhang aso dyan, sir? Noong nagwaki face si Lori, ay bumulwak naman ang tawa ng binata. Napaupo pa ito sa buhangin at nananakitang tiyan kakatawa. Sir, parang nakaka-offend yung tawa mo ah. Ganun ba ka-funny ang pagmumukha ko? Kapag hindi ka tumigil sa pagtawa dyan, sir, pepektusan kita sa bagang. Ang cute mo lang kasi dito sa picture. Uminit ang pisngi ni Lori. Sir, nakukyutan ka po sa akin? Oo naman, kasing cute mo nga yung alaga kong pusa nun. Parehong maamo ang mukha ninyo. Napangiwi siya. Ay, pusa talaga, sir? Tumayo bigla si Ellie. Daddy, ako naman po ang kukuha ng picture ninyong dalawa ni Yaya. Umupo ka po sa tabi niya. Sabay agaw nito sa camera. Kamot ulong umupo si Josh sa tabi ni Lori. Tumikim si Lori at pinipigilan ang kanyang kilig. 1, 2, 3, smile! Ngumiti naman sila. Umiling si Ellie. Dad, smile po, hindi poker face. Isa pa po, lumapit ka pa kay Yaya, Dad. Umusog si Josh papalapit sa kanya. Halos himatayin naman siya sa pagpipigil ng kanyang hininga. Sobrang bilis din ng tibok ng kanyang puso. At kahit malamig naman ang ihip ng hangin, ay pinagpapawisan pa rin siya. Napansin niya ang paninitig ni Josh sa kanya. Binalingan niya ito. Nagkatitigan silang dalawa. Napalunok siya. May sasabihin pa sana siya pero biglang tumama sa kanila ang flash ng camera. Ang ganda po ng picture na nakuha ko. Para po kayong couple ni Yaya dito, Dad. Ani Ellie at ipinakita sa kanila ang mga litrato. Parang nagsashine po ang mga mata ninyo habang nakatitig sa isa't isa. Parang in love po. Peking umubo si Lori. In love? Wala namang in love dito. Ako, in love ako ngayon. Napakurap siya at napatitig na naman kay Josh. Sir, ano pong ibig mong sabihin? Ngiti lang ang tanging isinagot ni Josh. Yaya, maglakad-lakad tayo dun oh. Tapos maghanap tayo ng mga shells.
Aya bigla ni Ellie at hinila na siya. Habang naglalakad-lakad sila ay panay pulot naman si Ellie sa mga shells na nadaraanan nila. Yaya, ang cute ng shell, no? Ellie, yung picture kanina, pakisend sa akin. Gagawin kong wallpaper ng cellphone ko. Humagikik ang bata. I knew it! You like my dad! Yee, si Yaya! Pero shh ka lang, baka marinig tayo ng daddy mo. Di mas mabuti po na marinig niya para malaman niya. Halata rin naman po na may gusto sa'yo si daddy eh. Bakit ikaw lang nakakahalata niyan? Kasi po, hindi naman po ganun tumingin si daddy sa ibang mga babae. Sa'yo lang po siya ganun. Ikaw na bata ka ha? Pinapaasa mo ko sa kanya. Ang ending, may iba palang gusto si Sir Josh. Hays, wag na nga muna nating pag-usapan yan. Teka, ano bang balak mong gawin sa mga shell na yan? Itatapon ko po pabalik sa dagat. Hanap din talaga ang trip mo ah. Tulungan na kitang maghanap. Pagkatapos ng 30 minutos ng pagpupulot ng shell, ay binalikan na nila si Josh. Bumagal ang paglalakad ni Lori nang mamataang may kausap na isang babae ang kanyang amo. Isang babae na maganda, mestiza, at may kulay pulang buhok. Nakasuot din ito ng swimsuit at nakangiti pa habang kinakausap si Josh. Sinong kausap ni Daddy? Saka lang sila lumapit nung umalis na ang babae. Yung saya at kilig ni Lori kanina ay napalitan ng selos kahit na wala naman siyang karapatang magselos dahil wala naman silang relasyon ni Josh. Ang tagal niyong nakabalik ah. Marami kasi kaming pinulot na shells, Dad. Sa sobrang selos ay naging tahimik si Lori ni hindi niya pinapansin si Josh. Ako lang yata yung yaya na kung makapagselos ay daig pa ang isang girlfriend. Sabi niya sa kanyang sarili. Ano ba naman kasi ang laban ko sa babaeng yun? Maganda yun at maganda din naman ako. Pero hindi naman ako kasing puti at kasing kinis nun. Hindi rin ako yayamanin kagaya ng babaeng yun. Mga ganun siguro ang type ni Sir. Hays, bakit ba umaasa pa ako na magugustuhan niya rin ako? Masyadong malayong agwat ng estado namin sa buhay. Ang role ko lang naman sa buhay niya ay yaya ko ng anak niya. Iyon lang. Lori, are you okay? Hindi niya ito sinagot. Lori, tikman mo tong mango float. Napakasarap. Hindi niya pa rin ito iniimik. Lori, uminom ka muna ng tubig. Nitignan nito ay hindi niya ginawa. Lori, the best ang pansit na to. Tikman mo. Hanggang sa umuwi sila'y, hindi niya pa rin ito iniimik. Pag-uwi sa bahay ay, susundan na sana niya sa kwarto si Ellie. Pero bigla siyang hinarangan ni Josh. Let's talk. Ano naman po ang pag-uusapan natin? Bakit mo ako iniiwasan? Pinapansin mo naman ako nung una, tapos bigla ka na lang walang imik sa akin. Pasensya na sir, ayoko lang po kasi na mas lalo pa po tayong magkalapit. Kasi sir, alam kong malitong nararamdaman ko, kaya dapat tayo umiwas na muna ako sa'yo. Kumunot ang noo ni Josh. Anong ibig mong sabihin, Lori? Sir, ano kasi? May gusto ka ba sa akin? Sir, sorry sir. Hindi ko naman po sinasadyang magustuhan ka eh. Pinigilan ko naman eh, kaso... Hindi mo kailangang mag-explain. Gusto rin kita, Lori. Matagal na. Po? Marahang hinawakan ni Josh ang kanyang kamay. Humakbang din ito papalapit. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Pero bakit mo ko iniiwasan kanina? Kasi nagsiselos ako kahit wala naman akong karapatan. Nagsiselos ka? Kanino? Doon sa babaeng mestiza. Humagalpak ng tawa si Josh. Hindi mo dapat pinagseselosan yun. Batchmate kami nung college. Kaibigan ko lang yun at may asawa at anak na rin yun. Hindi mo kailangang magselos sa iba. Kasi kahit pabuksan mo tong puso ko, ikaw lang ang tanging laman nito. Pero syempre, si Ellie pa rin ang nandito sa puso ko. Napasinghap si Lori nang bigla siyang yakapin nito.
Masaya akong malaman mo na gusto mo rin pala ako. Sa mga araw na lumipas, ay mas ipinaramdam pa nila ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Hanggang sa niligawan na ni Josh si Lori. Ang pinaka-numero unong natuwa ay si Ellie. Dahil una pa man ay botong-boto na ito kay Lori para sa kanyang daddy. Hindi lang si Lori ang niligawan ni Josh, kundi pati ang pamilya nito. Saglit lang na nanligaw si Josh dahil kaagad itong sinagot ni Lori. Wala naman kasing dapat na patagalin dahil mahal naman nila ang isa't isa. At kilalang kilala na rin nila ang pagkatao ng bawat isa. Naging opisyal silang magkarelasyon. And so far so good naman ang naging relasyon nila. Mabuting boyfriend si Josh at maalagang girlfriend naman si Lori. Para na silang isang buong pamilya. Hindi na rin yaya ang tawag ni Ellie kay Lori, kundi mommy na. Mommy, kailan po kayo ikakasal ni Daddy? Usisa ni Ellie habang kumakain sila ng agahan. Nasamid si Lori at natawa naman si Josh. Ako, anytime. Handa na ako. Basta si Lori ang magiging bride ko. Ikaw po, Mommy. Sa tamang panahon, Ellie. Kailan po ang tamang panahon? Bukas na agad. Pilyong sagot ni Josh. Isang gabi uuwi na si Lori, kaya dumaan muna siya sa kwarto ni Josh para magpaalam. Kumatok siya sa pinto kaso wala namang sumasagot. Kaya itinulak niya na lamang ito dahil nakabukas naman ito. Josh, uuwi na ako. Natigilan siya at napaatras nang makita itong naguhubad. Pumihit si Josh paharap sa kanya. Halos masunog na ang pisngi niya sa sobrang init. Nang humakbang si Josh papalapit sa kanya, habang naguhubad ito ng damit. Papalapit ng papalapit ang binata, at panay naman ang atras niya. Sa kakaatras niya ay napaupo siya sa kama. Humarang sa magkabilang gilid niya ang matipunong braso nito. Josh! Kabadong sambit niya. Bigla kasing pumasok sa isip niya na baka kagaya ng ex niyang si Julius, ay katawan lang din niya ang habol ni Josh. Hindi pa ako handa sa ganito. Napangisi si Josh at hinalika ng pisngi niya. Calm down, love. Wala naman akong gagawin sa'yo. Hindi ba nangako ako sa'yo na sakalang may mangyayaring sexual sa atin kapag ikinasal na tayo? Salamat, Josh. Lumayo na ito sa kanya. Bakit nga ba nandito ka? Magpapaalam lang sana ako sa'yo na uuwi na ako. Iyahatid na kita. Pababantayan ko muna ulit si Ellie kay Manang Suleng. Sige, salamat. Dinampot ni Josh ang susi at pagkatapos ay inakbayan siya at pinataka ng halik sa pisngi. Isang araw ay nakatanggap na ng balita si Josh mula sa posibleng kinaroroonan ng totoong mommy ni Ellie. Makalipas ang maraming taon ay nagbunga na rin ang pagpapaimbestiga nito. Nahanap ko ng mommy mo, Ellie. Saad ni Josh. Talaga po, Dad? Nasaan na po siya? Mabuti naman at nahanap mo na. Lumuhod si Josh para pantayan ang anak niya. Hinaplos niya ang buhok nito. Kaso, matagal na pala siyang patay. Namatay siya dahil sa isang aksidente. Pero natuntunan ng mga tauhan ko ang kinaroroonan ng puntod niya. Pwede natin yung puntahan kung gusto mong makita, Ellie. Nagsimula ng humikbi si Ellie. Kaagad nila itong niyakap. I'm sad na wala na po siya pero masaya po ako na nahanap mo na siya, Dad. Kahit hindi ko na siya makikita at makakausap. At least, alam ko kung nasaan at napano si Mommy. At saka kahit wala na po siya, ay nandito naman po ang bago kong Mommy, si Mommy Lori, at mahal na mahal ako. Kinabukasan ay dinalaw nila ang puntod ng namayapang ina ni Ellie. Nasa isang probinsya to, kaya malayo-layo rin ang binyahe nila para lang marating ito. Nakatitig si Lori sa lapida. Cecilia Guevara, ang pangalan ng tunay na ina ni Ellie.
Namatay ito taong 2015 sa buwan ng Enero. Hi Cecilia, kung nasan ka man ngayon ay huwag kang mag-alala kay Ellie dahil hindi namin siya pababayaan ni Josh. Hindi man nanggaling si Ellie sa akin ay itinuring ko siyang parang tunay kong anak. Mamahalin at aalagaan ko siya. Ipaparamdam ko rin sa kanya yung pakiramdam na hindi mo na iparamdam sa kanya. Sabi niya sa kanyang isipan habang nakatitig sa puntod nito. Hi Mommy, kamusta ka na po dyan sa heaven? Sana naaalala mo pa po ko. Ako po to, yung anak mo na iniwan mo kay Daddy. Nasaktan po ko na iniwan niyo po ako pero napatawad ko na po kayo. Ang turo po kasi sa akin ni Daddy ay dapat marunong akong magpatawad kasi si Lord nga po ay nagpapatawad eh. Masaya po ko na natagpuan ka na po namin at sana po gabayan mo kami. Pangako ko po sa'yo na patuloy rin po akong lalaban sa buhay at tatatagan ko pa po ang loob ko. Magiging mabuting anak din po ako kay na Daddy Josh at Mommy Lori. Hindi ako magiging pasaway at pangako ko po na malalampasan ko rin po ang sakit kong cancer kasi hindi naman po ako pababayaan ni Papa Jesus. Makalipas ang 5 taon ay napakarami nang nangyari. Nakapagtapos na ng high school ang kapatid ni Lori na sina Daphne at Junjun. Nasa huling taon na rin si Cherry sa kolehiyo. Ang ina naman niyang si Jacinta ay may negosyo ng restaurant na nanggaling pa kay Josh ang pampuhunan at pinalago na lamang nito. Si Ellie naman ay cancer-free na at tumubo na ulit ang mga buhok nito. Nakikipaglaro na rin ito sa labas at may mga bagong kaibigan na rin. Hindi na ito kagaya ng dati na madalas lang nagmumukmok sa kwarto. Bumalik na rin ito sa pag-aaral at consistent honor student pa ito at bibo sa klase. Sina Lori at Josh naman ay kasal na at binayaan sila ng anak na kambal at 3 years old na ang mga to. Kambal na lalaki ang mga naging anak nila at pinangalanan nila itong Timothy at Theodore. Ang sabi nga nila, there's a rainbow after the rain. Kahit na mahirap man ang buhay at maraming pagsubok, ay mananatili pa ring may pag-asa. Kagaya na lamang ni Ellie, nagkaroon ito ng sakit na cancer at labis itong nalungkot pero dumating sa buhay niya si Lori. At si Lori ang nagsilbing rainbow at nagbigay ng pag-asa at kulay sa buhay ni Ellie. Palagi rin nating tatandaan na kahit anuman ang pagsubok na ating pinagdaraanan at kahit gaano pa man ito kahirap, ay huwag tayong susuko at patuloy lang lumaban at manalangin. Wakas, 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 wakas.